Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ng ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 4186-4200. Kabanata 4186. Ang buong Doom Race ay nagdududa sa pagkakakilanlan ni James. Gayunpaman, ang Grand Patriarch ng Doom Race, si Hera, ay nagbigay sa kanya ng Chaos Sacred Art ng Doom Race. Naniniwala si James na hindi ito dahil itinuturing siya ni Hera na pag-asa ng Doom Race. Sa halip, may iba siyang motibo. Gayunpaman, hindi pa maisip ni James kung ano iyon. Ngayong si James ay nasa teritoryo ng Doom Race, alam niyang kailangan niyang maging mas maingat na huwag ilantad ang kanyang sarili. Kung hindi, ang kanyang mga nakaraang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Bumalik si James sa Mount Doom. Naghihintay si Yemima sa kwarto. Pagbalik ni James, tumayo siya at nagtanong, paano nangyari? Ano ang kailangan ng Grand Patriarch na makita ka? Umupo si James at nakangiting sinabi, pinatawag niya ako sa banal na lugar at binigyan ako ng Chaos Sacred Art. Ano? Bulalas ni Yemima, the Chaos Sacred Art, siya ang nagbigay sa'yo. Oo, inilabas ni James ang gintong libro at basta na lang ibinato kay Yemima. Nahuli ito ni Yemima at ibinalik kay James, at sinabing, ito ang pinakamataas na kayamanan ng ating lahi. Tanging ang maharlikang pamilya ang pinapayagang maglinang ng Chaos Sacred Art. Isa lamang akong collateral member at hindi ako kwalipikadong makita ito. Bilisan mo at itabi mo ito. Kapag nalaman ito ng Grand Patriarch, patay ako. Tumingin si James sa Chaos Sacred Art sa kanyang kamay. Natukso siyang buksan ang libro ngunit pinigilan ang pagnanasa. Hindi siya nakakuha ng foothold sa Doom Race at ayaw niyang buksan ang libro ng padalos-dalos. Bukod dito, hindi pa rin malinaw ang motibo ng Grand Patriarch. Lahat ng nasa Doom Race ay naghihinala sa kanya. Nakakatakot na ibigay sa kanya ng Grand Patriarch ang Chaos Sacred Art sa ilalim ng ganoong mga pangyayari. Iniligpit ni James ang libro. Hindi ka ba titingin? Nagtatakang tanong ni Yemima. Sumagot si James, hindi na kailangang magmadali. Ang mga bagay ay tense ngayon. Maraming matatanda ang nagdududa sa aking pagkakakilanlan at naghihinala na ako ay isang tao. Kailangan ko munang patunayan ang aking sarili sa kanila. Pupunta lang ako sa pag-iisa at linangin ang Chaos Sacred Art pagkatapos kong makuha ang kanilang tiwala. Tumanggaw si Yemima at sinabing, magandang ideya. Umupo siya sa tabi ni James at bumantong hininga. Pagkatapos, sinabi niya, hindi makatwiran para sa Great Elder at iba pang mga elder na maghinala sa iyo. Huwag mo itong isapuso. Maraming nangyari kamakailan na lubhang nakaapekto sa reputasyon ng ating lahi. Tumingin si James sa kanya at nagtanong, anong ibig mong sabihin? Sinabi ni Yemima, nakatanggap kami ng balita na lumitaw ang Great Elder sa Cloud Race at tinulungan silang lutasin ang mga pag-atake ng Bug Race. Pagkatapos silang iligtas, hiniling niya ang kanilang susi upang mabuksan ang formation na nagsisiling kay Soren Playman. Bukod pa rito, ang lahing kaluluwa ay lumusab sa atin, na inaakusahan tayo ng pakikiisa sa lahi ng tao upang salakayin sila. Upang patunayan ang aming kawalang kasalanan, magkakaroon kami ng komperensya sa lalong madaling panahon. Ang mga powerhouse ng iba't ibang lahi ay iimbitahan sa aming komperensya. Ang mananalo sa komperensya ay gagantimpalaan din ng kayamanan ng aming lahi, ang Chaos Sacred Lotus. Maikling ipinaliwanag ni Yemima kung ano ang nangyari kamakailan. Kalmado ang ekspresyon ni James habang nakikinig sa kanya, ngunit lihim siyang natuwa sa balita. Tanong ni James, sa tingin mo ba pumunta si Elder Yori sa Cloud Race at hiningi ang kanilang susi? Kung oo, ano sa palagay mo ang sinusubukan niyang makamit? Umiling si Yemima at sinabing, paano ko malalaman? Kung titingnan mula sa timing, wala si Elder Yori sa teritoryo ng Cloud Race nang salakayin sila ng Bug Race. Gayunpaman, hindi ko matiyak kung pumunta siya o hindi.
Tanging ang elder na namamahala sa pagpapatupad ng batas lamang ang maaaring magtanong sa kanya. Gayunpaman, ang iyong ama ay wala ring magagawa doon sa iyong ama, gawin mo ito. Kalmadong tanong ni James, paano natin ipapaliwanag ang ating sarili sa Soul Race at Cloud Race sa conference? Anong paliwanag ang maibibigay natin sa ibang lahi ng Greater Realms? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4187. Marahang umiling si Yemima. Isa lamang siyang collateral member sa Doom Race. Bagamat kasal siya kay Wyatt, hindi siya kwalipikadong malaman ang mga pangunahing bagay na ito. She looked at James and suggested, "How about asking your father?" Bahagyang umiling si James at sinabing, "I'm currently a highly suspicious person. Kung hahanapin ko siya ngayon, magdudulot lang ito ng gulo sa kanya. Hihintayin ko munang mapatunayan ang identity ko." Inaliw siya ni Yemima, at sinabing, "That sounds good. May mga ilang dekada na lang. You should rest at ease and not stress about it." Bumantong hininga si James at sinabing, napakalaki ng impluwensya ni Elder Yori, at ang kapangyarihan ng kanyang paksayon ay nalampasan na ang paksayon ni Ama. Nag-aalala ako na may binabalak siyang itaboy ako sa Doom Race. Tiniyak siya ni Yemima, huwag kang mag-alala. Bagamat malakas ang paksayon ni Elder Yori, marami pang paksayon na may mga powerhouse na makakalaban pa rin sa kanya. Sige. Bahagyang tumango si James. Babalik ako para tingnan kung may mga update. I'll notify you as soon as there's anything new. Tumayo si Yemima, nagpaalam kay James, at umalis. Ang kanyang lolo ay isa ring elder sa loob ng Doom Race. Siya ay medyo makapangyarihan at may tiyak na impluwensya sa Doom Race. Pagkaalis ni Yemima, lumabas si James ng silid. Dumating siya sa bakuran at umupo sa lounge area. Alam niya ang tungkol sa panloob na salungatan ng Doom Race. Pagkatapos malaman ang tungkol sa mga detalye, naramdaman niyang isang magandang ideya ang paggamit kay Yori upang pukawin ang kaguluhan. Nagkunwari siyang si Yori kanina at nagtungo sa Cloud Race at Soul Race. Bilang resulta, ang Soul Race ay kainahinala sa Doom Race. James murmured, "It seems I'll have to push Yori to do something out of line. Then, I'll use the opportunity to climb in status." Mayroon na siyang pangkalahatang ideya ngunit kailangan ng detalyadong plano sa pagpapatupad. Para maisakatuparan ang kanyang plano, kailangan niyang patatagin ang kanyang posisyon bilang susunod na Patriarch. Mas mabuti pa kung makukumbansi niya si Dolph na pansamantalang bumaba sa kanyang posisyon at hayaan siyang pumalit saglit. Kung makakamit niya ang kapangyarihang gumawa ng mga desisyon at kontrolin ang Doom Race, magiging mas madaling isakatuparan ang kanyang mga sumusunod na plano. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, bumalik si James sa kanyang silid. Dahil nasa kanya ang susi mula sa Cloud Race, kailangan niyang mag-ingat. Magdudulot ito ng maraming problema kung hahanapin nila ang kanyang katawan. Pagkatapos bumalik sa kanyang silid, binuksan ni James ang isang maliit na espasyo sa kanyang acupoint. Pagkatapos, inilagay niya ang susi, ang primal mantra, at ilang mahahalagang bagay sa espasyo. Bahagyang gumaan ang pakiramdam niya matapos itago ang mga gamit. Pagkatapos, umupo si James sa isang lotus na posisyon sa sahig at nagsimulang magtanim, sinusubukang gamitin ang pamamaraan ng paglilinang ng Doom Race. Dahil nakuha niya ang mga alaala ni Wyatt, nalaman din niya ang kanilang pamamaraan ng paglilinang. Nagsagawa si Wyatt ng kakaibang paraan ng paglilinang ng Doom Race. Bagamat hindi ito maihahambing sa Chaos Sacred Art, isa pa rin itong mabisang paraan ng paglilinang. Bukod dito, pinagkadalubhasaan din ni Wyatt ang isa sa supernatural powers ng Doom Race. Sining ng kidlat ng Chaos. Ang Chaos Lightning Art ay ang pambihirang supernatural power ng Doom Race. Ginamit nito ang Chaos Power. Nang i-cast, ang Chaos Lightning Art ay may nakakatakot at mapanirang kapangyarihan. Natutunan ni James ang mga ito mula sa memorya ni Wyatt at maaari niyang i-cast ang mga ito. Gayunpaman, kung sakali, gusto niyang suriin ang mga ito at unawaing mabuti ang mga ito upang matiyak na magagamit niya ang mga ito ng madali. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4188. Lumipas ang ilang dekada sa isang kisap mata. Si James ay hindi gumala sa panahong ito ngunit nanatili sa Mount Doom. Samantala,
si Yemima ay tumatakbo ng pabalik-balik, na naghahatid ng bagong impormasyon kay James. Gayunpaman, karamihan sa mga balitang ibinalik niya ay walang silbi. Hindi nagtagal, oras na para sa paglilitis sa pagkakakilanlan ni James. Maraming powerhouses ng Doom Race ang nagtipon sa pangunahing bulwagan ng tuktok, kung saan nakaupo si Dolph sa pinakamataas na upuan ng konseho. Samantala, inaayos ni Yemima ang buhok ni James sa Mount Doom. Nag-aalala talaga ako. Umupo si James sa isang upuan habang sinusuklay ni Yemima ang kanyang buhok mula sa likuran. Walang magawa siyang bumantong hininga at sinabing, sa nakalipas na daang taon, wala talagang nagawa si Elder Yori. Gayunpaman, mas lalo akong nababalisa dahil sa katahimikan noon. Natatakot ako na may binabalak siya laban sa iyo. Nakangiting sagot ni James, huwag kang mag-alala. Magiging maayos ito. Maraming matatanda ang magtitipon ngayon. Kahit na may binabalak si Elder Yori, hindi siya mangangahas na gumawa ng anuman sa lahat ng naruroon. Pagkatapos magsalita, tumayo si James at sinabing, "It's almost time for the trial. Pupunta muna ako sa main peak." "Alright, I'll be waiting for your safe return." Nagpaalam si James kay Yemima at lumabas ng bakuran. Umalis siya sa Mount Doom at tumungo sa pangunahing tuktok. Bagamat daan-daang light years ang layo ng Mount Doom mula sa pangunahing taluktok, maaaring maglakbay kaagad si James ng malalayong distansya sa kanyang kasalukuyang ranggo. Naglakbay siya ng tuloy-tuloy. Ilang hakbang pa lang ay nagpakita na siya sa paanan ng bundok. Tumingin si James sa matayog na bundok na napapalibutan ng puting ambon. Malabo niyang nakikita ang maraming mar-angle na gusali. Sa harap niya ay isang hagdanan patungo sa tuktok ng bundok. Umakyat siya sa hagdan ng may mga hakbang. Marami sa mga senior member ng Doom Race ang natipon sa Main Peaks Hall. Libo-libo sa kanila ang nakamasid sa pag-akyat ni James sa hagdanan. Tumayo si James sa gitna ng bulwagan, ikinulong ang kanyang mga kamao, at magalang na tumawag, "Ama." Pagkatapos nito, tumingin siya sa iba pang matatanda at binati sila, "Mga matatanda." Wyatt, si Dolph, na nakaupo sa pinakamataas na upuan, ay nagsabi, "Ang ilang matatanda ay nagtanong tungkol sa iyong pagkakakilanlan at naghinala na ikaw ay peke. Dahil kakauwi mo lang, hindi na kami nagtanong." Tumingin si James sa maraming matatanda at sinabing, "Ipapakita ko sa inyo ang aking mga alaala." Pagkatapos magsalita, casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at isang fragment ng kanyang memorya ang lumitaw sa kanyang harapan. Iyon ay isang eksena niya kasama ang maraming miyembro ng Doom Race na kinubkob ng Heaven Eradicating Sect. Ito ay mga kilalang katotohanan. Dahil maraming mga gwardya mula sa Dooms ang sumama sa kanya, hindi kayang patayin ng Heaven Eradicating Sect ang kanyang buong grupo. Sa kalaunan, nakatakas ang ilang gwardya. Pagkatapos, maraming powerhouses mula sa Heaven Eradicating Sect ang lumitaw at pinatay ang ilang kasamang gwardya. Hindi kayang patayin ng Heaven Eradicating Sect ang kanyang buong grupo, at may ilang gwardya na nakatakas. Gayunpaman, si Wyatt ay nakuha ng Heaven Eradicating Sect. Pagkatapos, isa pang alaala ang lumitaw sa kanilang harapan. Dinala si Wyatt sa isang misteryosong lugar ng isang powerhouse mula sa Heaven Eradicating Sect. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4189. Nakakulong siya sa isang madilim na selda, at lumitaw ang ilang misteryosong figure na nakasuot ng itim na damit. Siya ay paulit-ulit na binugbog ng mga latigo at tinanong tungkol sa Chaos Sacred Art. Ang pekeng senaryo na ito ay pilit na inilipat sa kanyang mga alaala. Hindi talaga ito nangyari at umiral lamang sa imaginary world na itinayo ni James. Kaagad pagkatapos, isang miyembro ng Heaven Eradicating Sect ang lumitaw sa piitan at nakipag-chat sa mga mahiwagang figure. Diretso ang kanilang pag-uusap at pangunahing nauugnay sa Chaos Sacred Art. Sa huli, nagsimula silang mag-away dahil sa Chaos Sacred Art. Sa kanilang mga laban, sinamantala ni Wyatt ang pagkakataong makatakas. Tumigil sa paglalaro ang mga alaala. Napatingin si James kay Dolph at sa mga matatanda. Pagkatapos, time niyang sinabi, "Ipinakita ko sa iyo ang aking mga alaala na ako ay nahuli at nakatakas. Tunay na ang Heaven Eradicating Sect ang nakabihag sa akin. Gayunpaman, ako ay nakulong sa lihim na base ng Soul Race. Pinahirapan at tinanong ako ng mga miyembro ng Soul Race para sa Chaos Sacred Art.
Akala nila ay magkakaroon ako ng Chaos Sacred Art dahil ako ang iyong master ng Doom Race. Nagulat sila, hindi ipinasa sa akin ng Grand Patriarch ang Chaos Sacred Art. Ang paghuli sa akin ay pinlano ng Soul Race at Human Race. Ang kanilang layunin ay ang aming pinakamataas na kayamanan, ang Chaos Sacred Art. Matapos panoorin ang mga alaala ni James, napakunot ang noo ng ilang matatanda at nag-usap-usap. Tumayo si Yori at sinabing, nakabisado mo na ang iba't ibang landas ng langit at lupa, kaya hindi imposibleng mapeke mo ang mga alaalang ito. Tumingin si James kay Yori at magalang na nagtanong, ano ang ibig mong sabihin, Elder Yori? Sinasabi mo bang sinusubukan kong linlanggan ang lahat? Ipinaliwanag ni Yori, hindi naman sa nagdududa ako sa iyo, Wyatt. Gayunpaman, lumalabas ang mga chismis na nagsasabing bumisita ako sa Cloud Race at kinuha ang kanilang susi. Ha? At ano ang kinalaman niyan sa akin? Natatawang sabi ni James. Tinitigan ni Yori si James at seryosong sinabi, hindi pa ako nakapunta sa Cloud Race dati, at malamang na ito ay isang doom na nagpanggap sa akin mula noong na-master niya ang Chaos Power. Ayon sa narinig kong balita, ginamit niya ang Chaos Power para hadlangan ang Bug Race. Kumbinsido ang Cloud Race na ako iyon dahil sa Chaos Power na ipinakita ng impersonator. Tanong ni James, so, saan ako magkakasya sa picture na ito? Sinabi ni Yori, ang nilalang na nagligtas sa Cloud Race ay nagbalat kayo sa aking hitsura at nagtataglay ng Chaos Power. Ang tanging bagay na angkop sa paglalarawang iyon ay ikaw, na umalis upang magsanay sa labas. Tanong ulit ni James, so sinasabi mong ginaya kita at pumunta sa Cloud Race para hingin ang susi nila. Masyadong ligaw ang imahinasyon mo, Elder Yori. Hindi mo dapat ako akusahan ng mga ganoong krimen. Hindi ko kinaya ang ganoong kasalanan. Posible rin na ikaw ang gumawa ng lahat. Anong sinabi mo? Galit na galit si Yori. Agad na pumagitna si Dolph mula sa pinakamataas na upuan, at sinabing, tama na. Nagtipon kami ngayon dito para i-verify ang pagkakakilanlan ni Wyatt, hindi para imbestigahan kung sino ang pumunta sa Cloud Race para hingin ang kanilang susi. Agad na lumuhad si James sa lupa, tumingin kay Dolph, ikinulong ang kanyang mga kamao, at sinabing, pare, tulungan mo akong linisin ang aking pangalan. Sumigaw si Dolph, dalhin mo sa akin ang Chaos Mirror. Dalawang gwardya ang pumasok sa bulwagan na may dalang mahiwagang salamin. Tumingin si James sa maraming elder at sinabing, ipapakita ko sa inyo ang aking mga alaala. Pagkatapos magsalita, casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at isang piraso ng kanyang alaala ang lumitaw sa kanyang harapan. Ito ay isang eksena niya na maraming miyembro ng Doom Race ang kinubkob ng Heaven Eradicating Sect. Ito ay mga kilalang katotohanan. Dahil maraming mga gwardya mula sa Dooms ang sumama sa kanya, hindi kayang patayin ng Heaven Eradicating Sect ang kanyang buong grupo. Sa huli, nakatakas ang ilang gwardya. Pagkatapos, maraming powerhouses mula sa Heaven Eradicating Sect ang lumitaw at pinatay ang ilang kasamang mga bantay. Hindi kayang patayin ng Heaven Eradicating Sect ang kanyang buong grupo, at may ilang gwardya na nakatakas. Gayunpaman, si Wyatt ay nakuha ng Heaven Eradicating Sect. Pagkatapos, isa pang alaala ang lumitaw sa kanilang harapan. Dinala si Wyatt sa isang misteryosong lugar ng isang powerhouse mula sa Heaven Eradicating Sect. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4190. Malungkot ang ekspresyon ni Yori. Kahit na sino pa ang tumayo sa harap ng Chaos Mirror, ang kanilang Soul Genesis ay ganap na mabubunyag. Gayunpaman, ang Soul Genesis na naaninag sa salamin ay kay Wyatt, at walang pagkakamali. Sa kabila ng mga resulta, naramdaman pa rin ni Yori na ang Wyatt sa harap nila ay kainahinala. Sa pagkakaalam ko, mayroong isang mahiwagang damong tinatawag na Soul Glow. May kakayahan itong kopyahin ang aura ng kaluluwa ng ibang nilalang. Nagulat si James nang marinig ni Yori na binanggit ang Soul Glow. Gayunpaman, pinanatili niya ang isang kalmadong-kalmado. Tumingin siya kay Yori at sinabing, kahit na totoo ang sinabi mo at talagang kayang kopyahin ng isang Soul Glow ang aura ng ibang nilalang, paano ito? Pagkatapos magsalita, nagpatawag si James ng bola ng enerhiya sa kanyang palad. Hinimok niya ang kanyang Chaos Power. Bukod dito, ito ang kumpletong anyo ng Chaos Power.
Mayroon akong 1,000 paths holy body at nilinang ko ang iba't ibang landas ng langit at lupa, na nagpapahintulot sa akin na magkaroon ng purong chaos power. Enlighten me, Elder Yori. Kahit na maaaring kopyahin ng Soul Blue ang kaluluwa ng isang tao, maaari ba nitong kopyahin ang 1,000 paths holy body, ang iba't ibang path powers, at maging ang aking pure chaos power? Napaka-agresibong wika ni James. Kaagad pagkatapos, tumingin siya kay Dolph, kinuyam ang kanyang mga kamao, at sinabing, "Pare, 100 taon na ang nakalipas mula nang makauwi ako. Marami na rin akong narinig na chismis sa panahong ito. Mangyaring imbestigahan ang mga chismis tungkol sa pagbisita ni Elder Yori sa Cloud Race at paghingi ng kanilang susi." Nagsimula ring magtaas ng hinala si James laban sa pangkat ni Yori. Alam niyang walang magandang maidudulot ang pagupo at paghihintay. Alisin ang Chaos Mirror. Hindi siya sinagot ni Dolph bagkus ay pinakiusapan lang niya ang mga bantay ng Doom Race na kunin ang Chaos Mirror. Mabilis na dinala ng 2 gwardya ang salamin. Sa sandaling iyon, hindi kapani-pani walang malungkot ang mukha ni Yori. Tama ang soul aura ni Wyatt. Nag-check out din ang kanyang iba't ibang path powers at chaos power. Walang mapili tungkol sa Wyatt sa harap niya. Gayunpaman, naramdaman pa rin ni Yori na ang Wyatt dito ay malansa. Tumingin si Dolph kay Yori at nagtanong, "May pagdududa ka pa ba tungkol sa pagkakakilanlan ni Wyatt, Elder Yori?" Sumagot si Yori, hindi. Wala siyang masabi, nakikita ang mga nangyari. Nagkaroon si Wyatt ng 1,000 paths holy body, na napakabihirang. Kahit na ang human race kahit papaano. Natagpuan ng isang tao na may 1,000 paths holy body, imposibleng linangin ang lahat ng iba't ibang landas ng langit at lupa, ni hindi maaaring linangin ng isang tao ang purong chaos power. Walang pagpipilian si Yori kundi ang maniwala na ang Wyatt na nakatayo sa bulwagan ay totoo. Bagamat napatunayan ang pagkakakilanlan ni Wyatt, naramdaman ni Yori na ipinagkanulo niya ang lahi ng Doom at nagtatrabaho siya sa human race. Kung hindi, walang paraan para ipaliwanag ang insidente sa Cloud Race. May isa pa kayang miyembro ng Doom Race na nagpanggap sa kanya. Tumingin si Dolph kay Yori at nagtanong, "Kung gayon, pakipaliwanag kung nasaan ka noong inatake ng Bug Race ang Cloud Race." Agad na ipinaliwanag ni Yori, "Nasa isang maliit na mundo ako na naghahanap ng Empyrean Herb. May maari bang magpatotoo para sa iyo?" Tanong ni Dolph. Umiling si Yori at sinabing, "Nagpunta ako mag-isa at walang sino mang magpapatoto sa aking kinaroroonan. Kung gayon, kailangan mong ipaliwanag ang bagay na ito sa Soul Race sa aming nalalapit na komperensya." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4191. Pag-iwan sa sinabing iyon, tumalikod na lang si Dolph para umalis. Ang mga sect elders sa main hall ay nagkatinginan at hindi nagbitaw ng kahit isang salita. Si James, sa kabilang banda, ay lumakad patungo kay Yori at nakipagkayam sa kanyang mga kamao, na nagsasabing, "Dakilang elder, hindi ko alam kung ano ang aking nagawang mali upang maging karapat-dapat sa iyong diskriminasyon. Kung gusto mo lamang nakanselahin ang aking karapatan na maging susunod na patriarch, hindi ako magpapatalo hanggat sumasang-ayon ang iba pang sect elders." Pagkasabi nun ay tumalikod na din siya para umalis. Ang ilang sect elders na hindi nakipagkita kay Yori ay agad na humakbang. "Great Elder, ito ay isang power struggle ng ating lahi. Dahil pumipili tayo ng isang patriarch, dapat nating gawin ito ng patas. Huwag kang maglakas loob na gawin ang iyong mga trick sa likod ng mga eksena. Great Elder, nagtungo ka sa Cloud Race at hiniling na ibigay nila ang kanilang token. Plano mo bang palayain si Soren Playman? Desidido ka pa rin bang makuha ang iyong mga kamay sa Blythe Omniscience? Nalinang mo ang landas ng Omniscience ng human race at naabot mo ang ika-8 yugto. Tanging ang Blythe Omniscience na lang ang natitira. Sa pamamagitan ng pagkuha ng Blythe Omniscience, ang iyong lakas ay aakyat sa mas mataas na taas. Huwag makipaglaro sa apoy, Sect Elder. Nagsalita sila. Galit na galit si Yori. Bagamat nilinang niya ang Omniscience Path, nagtungo sa Cloud Race, at hiniling na ituro sa kanya ni Soren Playman ang Blythe Omniscience, hindi niya ginawa ang mga gawaing ito. Tama na. Umungol siya. Ang kanyang nakakabinging dagandong ay umalangaw sa buong main hall. Nagkatinginan ang sect elders.
Hindi na sila nang ahas na guluhin pa si Yori, tumalikod na lang sila para umalis. Naikuyom ni Yori ang kanyang mga kamao, at namumuo ang mga ugat sa kanyang kulubat na mukha habang malamig na sinabi niya, kapag nalaman ko kung sino ang nasa likod nito, dudurugin ko siya. Sa sandaling iyon, umalis si James sa main hall. Dahil nakapasa siya sa pagsusulit at pinahirapan si Yori, maganda ang kanyang kalooban. Pagkatapos ng pagsusulit na ito, walang sino man ang magtatanong sa kanyang pagkakakilanlan. Dahil secured na ang kanyang posisyon bilang patriarch ng Doom Race, madali na niyang maisakatuparan ang kanyang plano ngayon. Bumalik siya sa Mount Doom. Bagaman hindi pumunta si Yemima sa pangunahing bulwagan ng pangunahing tuktok, binibigyang pansin niya ang mga gawain doon. Sa pagbabalik ni James, pinagsabihan siya nito, "Masyado kang walang ingat, Wyatt. Paano mo matatanong ang dakilang elder sa harap ng lahat ng sect elders? Bagamat hindi ka sinusuportahan ng Great Elder sa pagiging susunod na patriarch, lahat ng ginagawa niya ay para sa kapakanan ng Doom Race. Bakit siya makikipagsabuatan sa human race?" Walang pag-aalinlangan na sinabi ni James, "Hindi naman. Nilinang ng dakilang elder ang omniscience path ng human race. Bukod dito, ang kanyang kahusayan sa landas ay napakataas, sa ikawalong yugto. Dahil wala siyang karapatang linangin ang Chaos Sacred Art ng ating lahi, natural, ibaling niya ang kanyang atensyon sa Blythe Omni, para maging malakas ang lahat." Nagkaroon si Wyatt ng Thousand Paths Holy Body, na napakabihirang. Kahit na ang human race kahit papaano. Natagpuan ng isang tao na may isang Thousand Paths Holy Body, imposibleng linangin ang lahat ng iba't ibang landas. Ng langit at lupa, ni hindi maaaring linangin ng isang tao ang purong chaos power. Walang pagpipilian si Yori kundi ang maniwala na ang Wyatt na nakatayo sa bulwagan ay totoo. Bagamat napatunayan ang pagkakakilanlan ni Wyatt, naramdaman ni Yori na ipinagkanulo niya ang lahi ng Doom at nakikipagtulungan siya sa ang lahi ng tao. Kung hindi, walang paraan para ipaliwanag ang insidente sa Cloud Race. May isa pa kayang miyembro ng Doom Race na nagpanggap sa kanya. Tumingin si Dolph kay Yori at nagtanong, "Kung gayon, pakipaliwanag kung nasaan ka noong inatake ng Bug Race ang Cloud Race." Agad na ipinaliwanag ni Yori, "Nasa isang maliit na mundo ako na naghahanap ng Empyrean Herb. May maari bang magpatotoo para sa iyo?" Tanong ni Dolph. Umiling si Yori at sinabing, "Nagpunta ako mag-isa at walang sino mang magpapatoto sa aking kinaroroonan. Kung gayon, kailangan mong ipaliwanag ang bagay na ito sa Soul Race sa aming nalalapit na komperensya." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4172. Dahil sa sulsol ni Great Elder Yori, maraming sect elders of the Dooms ang naghinala na may ibang gumagaya kay Wyatt. Pagkatapos ng pagsusuri, inalis ni James ang kanilang mga pagdududa tungkol sa kanya. Ngayon, natiyak na ang kanyang posisyon bilang minor patriarch. Gayunpaman, alam niyang simula pa lamang ito. Hinding-hindi siya papayagan ni Yori at ng iba pang parehong ambisyosong sect elder na maging susunod na patriarch. Iyon ay dahil matagal na ang nakalipas, nangako si Wyatt na lalaban sa iba pang mga kahangahangang lahi ng lahi. Sa ngayon, nanirahan si James sa Mount Doom. Noong una, gusto niyang hanapin si Dolph para mas maunawaan ang sitwasyon. Gayunpaman, pinigilan niya ang kanyang pagnanasa at hindi pumunta. Ang kanyang mga araw sa Mount Doom ay medyo walang pakialam. At least may magandang babae dito, si Yemima Dalbor. Bagamat nakamasid lamang siya sa kanyang mga mata, ang pagtingin sa ganoong kagandahan ay sapat na upang ilagay siya sa magandang kalooban araw-araw. Sa isang kisap mata, siya ay nasa Doom Race sa loob ng 3,000 taon. Isang araw, dumating ang isang chambermaid ni Dolph sa Mount Doom. "Minor Patriarch, gusto ng Patriarch na makita ka sa library." "Naiintindihan ko." Bahagyang kumaway si James at sinabing, "You're dismissed." Tumalikod na ang chambermaid para umalis. Tumingin si James kay Yemima sa tabi niya at nagtanong, "Yemima, sa tingin mo bakit ako pinatawag ni Itay?" Sinabi ni Yemima, "Syempre, para sa pagtitipon. Mula nang kumpirmahin ng Chaos Mirror ang iyong pagkakakilanlan, maraming sect elders ang piniling paniwalaan ka. Gayunpaman, wala sa kanila ang nagnanais na ikaw ang maging susunod na patriarch. Lahat sila ay nagnanais ng sarili nilang mga tao sa trono. Ayon sa aking katalinuhan,
iniwan ni Hodor Dalibor ang kanyang closed-door meditation. Pagkasabi noon, naging malungkot ang ekspresyon ni Yemima. Hodor, napakurap si James. Alam niya kung sino si Hodor. Ang Doom Race ay nahahati sa maraming pamilya. Samantala, si Hodor Dalibor ay isang makapangyarihang individual sa ilalim ng bandila ng Great Elder Yori. Isa rin siya sa mga pinakakilalang kababalaghan na nabuhay mula noong edad ng Primordial Realm. Siya ay nasa ikatlong ranggo sa Chaos Gold Rankang. Sa teoryang pagsasalita, mayroon lamang dalawang buhay na nilalang na maaaring tumayo laban sa kanya sa isang labanan sa Quasi-Acme rank. Kahit na laban sa mga mas mataas sa kanyang ranggo, maaaring magkaroon pa rin ng pagkakataon si Hodor. Iyon ay dahil walang malaking power disparity sa pagitan nila. Maaaring nakamit niya ang isang pambihirang tagumpay, malungkot na sabi ni Yemima. Si Hodor ay nasa isang closed-door meditation sa loob ng hindi mabilang na taon. Sa pamamagitan ng pag-iwan sa kanyang closed-door meditation, dapat ay nakatuon ang tingin niya sa Patriarch, at hindi niya ito gagawin hanggat hindi siya nakatawid sa Acme rank. Ang isang individual na nasa ikatlong pwesto sa Chaos Gold Rankang ay magiging napakalakas pagkatapos maabot ang Acme rank. Sa totoo lang, walang pakialam si James sa mga tao sa Chaos Gold Rankang. Siya lang nagkaroon. Maraming alas sa kanyang manggas. Gayunpaman, sa sandaling gumanap, ang kanyang pagkakakilanlan ay malalantad, hindi alintana. Gumagalaw tulad ng tatlong pagbabagong apoy ng flame art ay mabubuhay. Iyon ay dahil sa lahat ng tao na ay pumasok sa planeta Desolation ay namatay. Dahil dito, walang alam ang mga nasa labas ng mundo. Ang planeta at ang Free Fire transformation ng flame art. Ang tanging nakakaalam ay si Wotan. Buster at Leilani Amani. Buo ang tiwala niya kay Wotan. Kahit na ginawa niya ang tatlong apoy ng flame art. Pagbabagong anyo bilang minor patriarch ng Doom Race, naniwala siyang itatago ni Wotan ang sikreto sa kanyang sarili. Samantala, ang mga alaala ni Leilani ay nabura na niya. Bukod kay Hodor, iniwan din ni Manly Dalibor ang kanyang closed-door meditation, sabi ni Yemima. Kahit siya, malungkot ang ekspresyon ni James. Si Manly Dalibor ay isa pang kababalaghan ng Doom Race. Isa rin siyang henyo na ipinanganak pagkatapos ng digmaan ng Primordial Realm. Siya ay nireranggo na pangalawa sa Chaos Gold Rankang, mas mataas pa sa Hodor. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4173. Si Manly Dalibor ay pinili ng iba pang sect elders at may karapatang maging susunod na patriarch. Sinabi ni Yemima, noon, pinaglaban mo sina Hodor at Manly para sa posisyon ng patriarch. Noon, sila ay mga quasi-acmins na sa tuktok ng Chaos Gold Rankang. Wala kang pagkakataong manalo. Gayunpaman, ang Grand Patriarch ay namagitan at itinalaga ka bilang minor patriarch. Gayunpaman, ang iba pang sect elders ay tumanggi na tanggapin ang kasunduan sa hinaharap. Panipi. Alam ni James ang tungkol sa labanan. Maraming taon na ang nakalipas. Noon, mahina pa rin ang cultivation base ni Wyatt, sa Ancestral God rank lang. Gayunpaman, taglay niya ang banal na katawan ng Thousand Paths. Kaya naman itinalaga siya ng Grand Patriarch bilang minor patriarch. Ang ibang sect elders ay tumanggi na tanggapin ang ganoong desisyon. Kaya naman, iminungkahi nilang lumaban si Wyatt laban kina Hodor at Manly sa sandaling tumawid siya sa Quasi-Acme rank upang makipagkompetensya para sa posisyon ng patriarch. Dahil mahina si Wyatt, wala siyang choice kundi tanggapin. Nagmamadali silang umalis sa kanilang closed-door meditation nang mabalitaan nilang nakabalik ka na. Mukhang wala silang planong bigyan ka ng kahit anong puwang para palakasin pa ang iyong lakas. Malapit nang magsimula ang labanan para sa posisyon ng patriarch. Tumingin si Yemima kay James, na nakabalat kayo bilang Wyatt, at nagtanong, sigurado ka ba? Sumili ang ngiti sa mukha ni James. Taglay ko ang banal na katawan ng Thousand Paths at nilinang ko ang Greater Paths. Kapag pinagsama ko ang Greater Paths sa Chaos Path, ang Chaos Path ko ang magiging pinaka-perpekto sa lahat. Kahit ang Grand Patriarch ay hindi maihahambing sa akin. Gaano man siya kalakas, hindi niya naiintindihan ang karma. Sa halip, pinalitan niya ng ibang kapangyarihan ang karma. Nang marinig ito, gumaan ang loob ni Yemima. Dahil hinahanap ka ni Ama, pumunta ka na. Hihintayin ko ang iyong mabuting balita sa Mount Doom.
Tumayo si James at niyakap ang slim figure ni Yemima habang sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Kapag natalo ko sina Hodor at Manly, ang aking posisyon bilang susunod na patriarch ay masisiguro. Sa panahong iyon, opisyal na kayong magiging akin. Namula si Yemima at nagmamadaling itinulak si James, sinabing, "You should go." Ngumiti si James at bumitaw sa pagkakahawak kay Yemima bago lumabas. Nang makaalis sa Mount Doom, napawi ang kanyang ngiti. Alam ni Yemima ang maraming bagay tungkol kay Wyatt. Ngayon, kailangan niyang manatili sa pakikipagkaibigan kay Yemima. Kung hindi, makakatagpo siya ng maraming kahirapan sa Doom Race. Bukod, ang Dooms ay isang makapangyarihang lahi. Upang matiyak ang kanyang posisyon bilang minor patriarch o maging ang patriarch, kailangan niyang makuha ang suporta ni Yemima. Huminga siya ng malalim at isinantabi muna ang mga iniisip. Pagkatapos, tumungo siya sa main peak. Ilang hakbang pa lang ay nasa main peak na siya. Mayroong ilang mga manor sa likod ng pangunahing tuktok. Umasa si James sa mga alaala ni Wyatt at pumunta sa isa sa mga manor. Marahan siyang pumatok sa pinto, sinabing, "Ama, pumasok ka." Isang boses ang tumunog. Itinulak ni James ang pinto at pumasok. Isa itong study room na puno ng mga book racks, kung saan maraming sinaunang teksto. Si Dolph the Patriarch ay nasa kalagitnaan ng pagbabasa ng isang makapal na libro. Habang papasok si James, ibinaba ni Dolph ang kanyang libro at itinuro ang isang upuan, na nagsasabing, "Maupo ka." Umupo si James at tumingin kay Dolph, nagtatanong, "May problema ba, Ama?" Iniwan ni Hodor at Manly ang kanilang closed-door meditation. Malungkot ang ekspresyon ni Dolph. "Ma'am." Tumango si James at sinabing, "Narinig ko kay Yemima. Magkakaroon ng labanan sa pagitan mo at nila. Marahil ay darating ito bago ang pagtitipon, ngunit gagawin ko ang aking makakaya upang ipagpaliban ang labanan." Tumawid sila sa Acme Rank pagkatapos pumasok sa isang closed-door meditation sa napakatagal na panahon. Bagamat ang iyong lakas ay tumaas ng malaki habang ikaw ay nasa labas, wala kang pagkakataon laban sa kanila bilang isang quasi-Acmin. Sa pamamagitan ng at kailangan mong makipagkompetensya sa lahat ng mga chaos, pagkatapos, dapat ay madali mong maabot ang Acme rank sa kakalang magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4174. Ang Dooms ay nag-oorganisa ng isang pagtitipon dahil kumalat ang mga alingawngaw sa mga lansangan. Bukod dito, maging ang Patriarch ng Soul Race ay personal na dumating upang tanungin ang Doom Race. Ang layunin ng pagtitipon ay ipaliwanag ang mga bagay sa lahing kaluluwa at sa iba't ibang lahi sa Greater Realms. Pagkatapos, nariyan ang Chaos Sacred Lotus, isang walang kapantay na kayamanan ng Dooms na hihinog ng isang beses sa bawat 10,000 epoch. Sa pagkakataong ito, ibinabahagi ng Dooms ang Chaos Sacred Lotus sa lahat. Ang mga patakaran ay simple. Sino man ay maaaring bumuo ng isang pangkat ng 5 at lumahok sa kompetisyon. Kung sino ang nanalo ay makakamit ang Chaos Sacred Lotus. Gayunpaman, mayroong mahigpit na kinakailangan, ang mga nasa ibaba lamang ng Acme rank ang maaaring lumahok. "Ama, hahanap ako ng ilang kakampi at kukuha ng Chaos Sacred Lotus," sabi ni James. "Ma'am." Bahagyang tumango si Dolph at sinabing, "Maghanda ka na. Tungkol naman sa laban mo at ng dalawa pa, gagawin ko ang lahat para ipagpaliban ito kahit hanggang sa matapos ang pagtitipon. Kaya, huwag kang mag-alala." "Salamat, Ama. Hindi kita pababayaan," magalang na sabi ni James. "Makikita ko ang aking sarili sa labas." Pagkasabi niya nun ay tumayo siya at lumabas ng study room. Pagkatapos, bumalik siya sa Mount Doom. Sa kanyang pagbabalik, nagtanong si Yemima, "Ano ang sinabi niya sa iyo?" Sinabi ni James, "Walang anuman. Sinabi niya sa akin na iniwan ni Hodor at Manly ang kanilang saradong pagmumuni-muni. Tungkol naman sa pakikipaglaban ko sa kanila, sinabi niya sa akin na huwag mag-alala at maghanda para sa pagtitipon. Gagawin niya ang kanyang makakaya upang ipagpaliban ang labanan." Pagkasabi nito, tumingin siya kay Yemima at nagtanong, "Kasalukuyan akong kulang sa 4 na kasamahan para sa pagtitipon. Mayroon ka bang anumang mga rekomendasyon?" Bahagyang umiling si Yemima at sinabing, "Hindi sa ngayon, ngunit huwag kang mag-alala. Kapag nagsimula ang pagtitipon, lahat ng lahi ng Greater Realms ay lilito dito. Sa panahong iyon,
maaari kang pumili ng sarili mong mga kasamahan sa koponan. Sa iyong lakas, iyon ay dapat na isang madaling gawain. Ma'am, tumanggo si James. Nagpatuloy si Yemima, si Hodor at Manly ay dapat na tumawid sa Acme rank. Kaya, hindi sila papayagang sumali sa pagtitipon at makipagkompetensya para sa Chaos Sacred Lotus. Ngayon, ang kailangan mo lang malaman ay ang iba pa sa Chaos Gold Rankang, lalo na si Deshaun Yans, na unang nakarank. Bagamat hindi alam ni James kung sino ang orihinal na Deshaun, nalaman niya ang tungkol sa lalaki sa pamamagitan ng mga alaala ni Wyatt. Si Deshaun Yans ay isang misteryosong tao na ang lahi ay hindi kilala. Siya ay unang nirerango sa Chaos Gold Rankang. Bagamat sikat at kilala, matagal na siyang hindi nagpakita. Matagal nang hindi nagpakita si Deshaun sa Greater Realms. Kung hindi dahil sa pangalan niya sa Chaos Gold Rankang, nakakalimutan ko na siya. Kung hindi siya lilito, dapat madali mong makuha ang Chaos Sacred Lotus. Nag-aalala talaga ako na lalabas siya nang wala sa oras. Tingnan natin. Bahagyang kumaway si James. Dahil may natitira pang oras bago ang pagtitipon, isinantabi niya ang mga kaisipang iyon. Papasok ako sa isang closed-door meditation. Gagawin ko ang aking makakaya para maayos ang aking kalagayan at gumanap ng maayos. Sa pagtitipon, alam ng labas ng mundo na si Wyatt ay ang minor patriarch ng Doom Race. Gayunpaman, para sa kanila, si Wyatt ay isa lamang buhay na nilalang na may mahinang cultivation base, at nagawa lamang niyang maging minor patriarch dahil sa nepotismo. Pumunta ka. Bahagyang kumaway si Yemima at sinabing, ipapaalam ko sa iyo pagdating ng oras. Ma'am, tumanggo si James bago tumalikod para umalis. Nagtungo siya sa likod ng Mount Doom at nakakita ng magandang lugar. Ang lakas ng langit at lupa dito ay sagana. Habang nakaupo siya sa isang lotus na posisyon sa isang bato, naglagay siya ng time formation sa paligid niya. Pagkatapos, nag-set up siya ng isa pang misteryosong formation. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4195. Nag-set up siya ng formation na nabuo ng formation inscriptions on Planet Desolation. Maaaring pigilan ng formation na ito ang titig ng sinumang nabubuhay na nilalang na tumagos. Gayunpaman, hindi niya alam kung ito ay gagana sa Grand Patriarch. Nakaupo sa loob ng formation, gumalaw ang kanyang isip, at dalawang sinaunang teksto ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang isa ay ang primal mantra na nakuha niya sa Planet Desolation, at ang isa ay ang Chaos Sacred Art na ibinigay sa kanya ng Grand Patriarch. Tiningnan niya ang dalawang pinakamahiwagang teksto sa Greater Realms at itinago ang primal mantra. Iyon ay dahil ang primal mantra ay dapat na isang lihim. Hindi niya kayang ipaalam kahit kanino. Kung hindi, tiyak na pipilitin siya ng Dooms na isuko ito. Tiningnan niya ang Chaos Sacred Art. Ang pabalat ng sinaunang teksto ay ginto, kung saan nakaukit ang ilang gintong sinaunang mga karakter. Ang Chaos Sacred Art, bumulong si James, ibinigay ito sa akin ng Grand Patriarch kahit na ang aking pagkakakilanlan ay pinagdudahan ng mga sect elders. Ano ang ginagawa niya? Naguguluhan si James. Bago maunawaan ang sitwasyon, hindi siya nang ahas na buksan ang Chaos Sacred Art ng walang ingat. Ang Chaos Sacred Art ay ang walang kapantay na lihim na sining ng Doom Race at isa sa pinakakilala sa kasaysayan ng Greater Realms. Huminga ng malalim si James. Sa huli, hindi niya napigilan ang taksong buksan ang Chaos Sacred Art. Sa pagbukas nito, isang gintong liwanag ang sumilay, na nagtipon sa harap ni James at bumubuo ng mga hanay ng mahiwaga, sinaunang mga karakter. Ang mga karakter na ito ay ilan sa mga pinakasinaunang lahi ng Doom Race. Sila ang Chaos Script, isa sa mga pangunahing script sa Greater Realm. Ang Greater Realms ay matatagpuan sa loob ng Chaos. Samantala, ang pinakamalakas na nilalang sa loob ng Greater Realms ay hindi ang mga buhay na nilalang kundi ang Chaos Heavenly Path. Ang bawat mundo at universo ay may sariling landas sa langit. Kung mas malakas at mas maunlad ang mundo, mas malaki ang landas sa langit. Samantala, ang bawat Heavenly Path sa mundo ay nasa ilalim ng kontrol ng Chaos Heavenly Path. Ang mga karakter sa loob ng Chaos Sacred Art ay naitala sa Chaos Script. Bagamat nakuha na ni James ang mga alaala ni Wyatt at naunawaan ang lahat tungkol sa Dooms, hindi kailanman nakipag-ugnayan si Wyatt sa Chaos Script, ang pinakasinaunang at primordial na karakter ng Dooms.
Naramdaman lamang ni James na ang mga karakter na ito ay sinaunang, mahiwaga, at patuloy na nagbabago, na higit pa sa karma script ng Greater Paths. Boom! Habang sinusuri niya ang mga karakter sa harap niya, tila may sumabog na nangyari sa kanyang utak, na naging dahilan upang hindi siya makakilos. Pagkatapos, isang misteryosong tinig ang tila umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga, para itong pag-awit ng isang grupo ng mga monghe at tila nagtataglay ng pinakamahalagang katotohanan ng mundong ito. Sa pagkakataong iyon ay biglang nagkamalay si James. Ang mga gintong karakter sa kanyang harapan ay naglaho, at ang gininto ang aklat sa kanyang harapan ay nagsara. Gaanong misteryoso. Hindi niya makita ang Chaos Script, ni hindi niya maintindihan ang Chaos Sacred Art. Gayunpaman, siya ay pumasok sa isang hindi kilalang ulirat na dulot ng pagmamasid sa Chaos Sacred Art. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4196. Masyadong malalim ang Chaos Sacred Art. Ang Chaos Script ay walang kapantay sa lalim at lalim nito, at walang maintindihan si James. Napatingin siya sa nakasarang libro sa harapan niya, at ang misteryosong boses na lumitaw kanina ay umalangaw-ngaw sa kanyang ulo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nag-concentrate sa pag-unawa sa mga ito. Tila nanggaling ang boses sa kaibuturan ng Chaos. Gayunpaman, tila nagmula rin ito sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Pagkatapos ng isang buong araw na pagninilay-nilay, hindi pa rin maintindihan ni James kung ano ang boses. Marahil ito ang tinig ng Chaos na naglalaman ng pinakamataas na Chaos Path, bulong niya. Dahil wala siyang maintindihan, isinantabi niya ang mga iniisip. Inimbak niya ang Chaos Sacred Art at tumingin sa direksyon kung saan naroon ang Grand Patriarch sa isang closed-door meditation. Siya ay nag-iisip kung siya ay dapat sumangguni sa Grand Patriarch. Casual date is just a click away. Habang nasa isip ang ideyang iyon, agad siyang tumayo at tinungo ang direksyon ng Grand Patriarch. Hindi nagtagal, dumating siya sa labas ng formation, at tinawag niya ang Grand Patriarch mula sa labas ng formation. Grand Patriarch, ako, si Wyatt Dalibor, ay nais na makasama ka. Grand Patriarch, Kuwait. Ilang beses siyang tumawag. Kasunod nito, lumitaw ang isang crack sa formation, at dumating si James sa tuktok ng bundok. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa isang bato. Mas matanda pa siya ngayon kaysa dati. Lukot ang kanyang mukha, at halos wala na ang kanyang laman. Ramdam ni James na hindi na siya magtatagal sa buhay. Gaya nga ng sinabi ng Grand Patriarch, malapit na siya sa kanyang wakas. Grand Patriarch, tumingin si James sa Grand Patriarch, na nakapikit at magalang na binati. Bahagyang iminulat ni Hire Dalibor ang kanyang mga mata at tumingin kay James. Inunat niya ang kanyang kulubot na braso at itinuro ang isang bato sa tapat niya, mahinang sinabing, maupo ka. Tumalon si James sa isang bato sa tapat ni Hira at umupo sa isang lotus position. Sa pagtingin kay Hira, na ang sigla ay humihina na, siya ay nagtanong, ano ang nangyari, Grand Patriarch? Bakit ang iyong sigla ay tumagos ng napakabilis? Bumantong hininga si Hira at sinabing, nagdusa ako ng pangmatagalang pinsala sa panahon ng digmaan kasama ang human race. Sa palagay ko isang himala na ako ay nakaligtas hanggang ngayon. Wala na bang ibang paraan, Grand Patriarch? Kailangan ka ng dooms. Kung wala ka, paano tayo maninindigan sa gitna ng ibang lahi bilang pantay-pantay? Bahagyang winigayway ni Hira ang kamay niya at pinutol si James. May potensyal ka, Wyatt. Ikaw ang kinabukasan ng dooms. Hanggang sa bumangon ka bilang isang puwersang dapat isaalang-alang, hindi ako magpapatalo ng ganoon kadali. Ang tanging inaalala ko lang ay ang kapigatian ng dooms. Sa lahat ng ito, paulit-ulit akong nag-extrapolate. Bagamat naubos na ang karamihan sa aking lakas, nagawa kong sumilip. Nang marinig ito, natigilan si James. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay nanatiling hindi nagbabago habang siya ay nagtanong, mayroon ka bang paraan upang malutas ang krisis ng dooms? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4197. Hindi sumagot si Hire sa tanong ni James. Sa halip, nagpatuloy siya, hindi ko alam kung bakit o paano lalabas ang krisis ng dooms. Gayunpaman, nakita ko na ang dakilang Elder Yori ay magiging kasangkot dito. Ang dakilang Elder, nagsalubong ang kilay ni James. Iniisip niya kung ano ang gustong sabihin ni Hira.
Nasabi ba niya ang mga salitang ito dahil naghinala na siya sa kanya? O kaya niyang tinusok ang Heaven's Secret at nalaman niyang kasali si Yori? Imposible iyon, Grand Patriarch. Ang dakilang elder ay tapat sa lahi ng kapahamakan. Bagamat nagkaroon ng maraming internal power struggle sa loob ng ating lahi, lahat ay nagkakaisa sa harap ng panlabas na pagsalakay. Huminga ng malalim si Hira at sinabing, hindi mo naiintindihan. Walang sino man sa lahi ng Doom ang maaaring maglinang ng kataas-taasang Chaos Sacred Art. Mula noong unang panahon, iilan lamang ang maaaring maglinang ng Chaos Sacred Art. Ang dakilang elder ay may malaking potensyal at lubos na ambisyoso. Gayunpaman, hindi niya kayang linangin ang Chaos Sacred Art kung bakit niya ibinaling ang kanyang atensyon sa human race. Kahit na ang landas ng paglilinang ng lahi ng tao ay maaaring linangin ng lahat ng iba pang mga lahi, ang omniscience path ni Yori ay umabot sa ikawalong yugto sa edad ng primordial realm ngayon na hindi mabilang na mga taon ang lumipas, sino ang nakakaalam kung anong yugto na siya ngayon? Sandaling huminto si Hira bago nagpatuloy, batay sa kanyang kamakailang mga aksyon, marahil ay tumawid na siya sa ikasyam na yugto. Ngayon, gusto niyang makuha ang Blight Omniscience. Sa ganoong paraan, hindi siya magagapi. Makatwiran kay James ang pangangatwiran ni Hira. Tanong ni James, ang 9th stage ng omniscience path ng human race ay katumbas ng Kylum Am's rank, sa palagay ko. Speaking of the omniscience path H's 9th rank, naging malungkot ang ekspresyon ni Hira. Natatakot ako na ito ay lampas pa sa ranggo ng Kylum Acme. Ang lakas ng omniscience path H's 9th stage ay hindi ang nakakatakot sa akin. Ang nakakatakot ay ang pisikal na katawan ng isang tao. Pagdating sa yugtong ito, ang pisikal na katawan ng isang tao ay magiging hindi masisira. Kahit na ang kapangyarihan ng isang Kylum Acme ay hindi sisira sa pisikal na katawan ng isang tao. Nang marinig ito, nagkaroon na ngayon si James ng mas malinaw na pag-unawa sa ikasyam na yugto ng omniscience path. Sabi niya, sinasabi mo bang may darating na krisis dahil kailangan ng Great Elder ang Blight Omniscience ng human race para maabot ang ikasyam na yugto ng omniscience path? Bahagyang umiling si Hira at sinabing, hindi eksakto. Nakikita ko lang na ang Great Elder ang gaganap ng malaking papel dito. Tungkol naman sa 9th stage ng Omniscience Path, iyon ay haka-haka ko lang. Gayunpaman, batay sa impormasyon ng Cloud Race, si Yori ay nagtungo sa Cloud Race at nakuha ang kanilang mga susi. Maaaring tama ang hypothesis ko. Bahagyang tumango si James. Ma'am, ang Blight Omniscience ay nasa mga kamay ni Soren Playman. Samantala, si Soren ay nakakulong sa loob ng restricted area ng Cloud Race. Sa pamamagitan lamang ng pagtitipon ng mga susi ng 10 Great Races maaalis ng isa ang formation. Marahil ay nakipagkasundo na ang Great Elder kay Soren. Ilalabas niya si Soren mula sa kanyang kulungan, at si Soren Omniscience ang magbibigay sa kanya ng Blee. Pagkasabi nun ay tumingin siya kay Hira. Grand Patriarch, kailangan mong gumawa ng isang bagay. Kapag nakatakas si Soren, ang Greater Realms ay magugulo. Bahagyang iwinagayway ni Hira ang kanyang kamay at sinabing, noon, ang 10 dakilang lahi ay nakipagsanib puwersa sa bawat iba pang lahi sa Greater Realms at ginawaran ang lahi ng tao ng isang matinding dagok sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang providence. Gayunpaman, ang lahi ng tao ay nakikinita na ang ganoong sakuna, at dahil dito, ay naghanda ng backdoor ng maaga. Kaya, hindi winasak ng digmaan ang lahi ng tao sa loob ng maraming taon ngunit sinira lamang nila ang kanilang buhay. Sa pamamagitan ng aking pagmamasid sa Chaos Heavenly Path, napansin ko na ang probidensya ng makalangit na. Nakatayo na ngayon ang path sa tabi ng human race. Ang ating lahi at marami pang iba sa Greater Realms ay. Ngayon nakikita ang pagkabulok ng ating mga lahi. Marahil sa ilang libong epoch, ang providence ng human race ay babalik, napakalaki sa lahat ng iba pang mga lahi. Ang araw na iyon ay markahan ang muling pagkabuhay ng human race. Natigilan si James. Hindi niya akalain na mamamasid ni Hira ang Chaos Heavenly Path. At kahit nahulaan ang hinaharap, mayroon bang paraan upang masira ang probidensya ng human race at matiyak ang kanilang pagbaba? Tanong ni James. Bahagyang umiling si Hira at sinabing, not at the moment. Unless, maliban kung ano, maliban na lang kung may isa pang Kylum Acme na lumabas mula sa ibang lahi. Sa kanyang makapangyarihang lakas,
kaya niyang sugpuin ang providence ng human race para sa isa pang milyong epoch. Gayunpaman, kaya lang niyang sugpuin at hindi lipulin ang human race. Isang araw, sa kalaunan, ang human race ay babangon. Ito ay natukoy ng Heavenly Path. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4178. Ang lahi ng tao ay isang lahi na pinagpala ng Chaos Heavenly Path. Dahil ang lahi ng tao ang pinuno ng lahat ng lahi, ang bawat lahi ay magiging tao sa sandaling maabot nila ang isang tiyak na ranggo. Bukod sa pagiging perpekto at kagandahan ng lahi ng tao, ang isang tao ay maaari ding pagpalain ng Diyos na landas sa pamamagitan ng pag-ampon ng anyo ng tao. Noon, napakalaki ng pakay ng human race. Sa isang maikling panahon, sila ay nagkalat ng kanilang mga ugat sa buong Greater Realms. Nang maramdaman ang napipintong pagbabanta, nag-organisa si Hera ng isang lihim na pagpupulong sa iba pang mga lahi upang matuno ang pakay ng human race. Kabilang sa mga ito ang 10 dakilang lahi. Pagkatapos ng pulong, naglunsad ang Greater Realms ng todo-todo na pag-atake sa Primordial Realm kung saan naninirahan ang human race. Matapos ganap na lipulin ang mga makapangyarihang individual ng human race, pinigilan nila ang probidensya ng sangkatauhan. Gayunpaman, hindi naubos ang probidensya ng sangkatauhan. Ngayon, sa katunayan, ang tides ay nagsimulang umikot. Nahaharap sa ganoong senaryo, maging si Hera ay wala sa sarili. Ang tanging paraan para sugpuin ang providence ng human race ay ang tumawid sa Kylum Acme rank. Gayunpaman, ito ay pansamantala lamang. Nang marinig ito, nagtanong si James, Grand Patriarch, mayroon pa bang iba pang Kylum Acmens sa Greater Realms? Bahagyang umiling si Hera at sinabing, baka hindi. Kung ganoon, gaano karami ang alam mo tungkol sa edad kung kailan ang space race ang nangibabaw sa mundo? Ano ang dahilan ng kanilang pagbagsak? Tanong ni James. Ang pagbagsak ng space race ay isang misteryo. Samantala, si Hera, ang Grand Patriarch ng Dooms, ay nabuhay ng hindi mabilang na mga taon at isa sa pinakamalakas na nilalang sa Greater Realms. Kinailangan niya. May alam. Nang marinig ito, naging malungkot ang ekspresyon ni Hera. Pagkatapos ng ilang pagninilay-nilay, sinabi niya, kapag ang kasaysayan ay umabot sa isang tiyak na punto, isang digmaan ng mga landas sa langit ay tiyak na sesabog. Isang digmaan ng mga landas sa langit. Nagsalubong ang kilay ni James. Si Wyatt ay walang mga alaala ng ganitong uri. Tama, isang digmaan ng mga landas sa langit. Huminga ng malalim si Hera at sinabing, nangyayari ang tinatawag na War of the Heavenly Paths dahil napakaraming makapangyarihang individual sa Greater Realms, kaya't naapektuhan nito ang operasyon ng Chaos Heavenly Path. Ito ang paraan ng Heavenly Path para lipulin ang makapangyarihang mga individual na ito. Sa ganoong paraan, ang Chaos Heavenly Path ay mananalo sa anumang panlabas na impluwensya. Maraming dahilan para sa War of the Heavenly Paths. Marahil ay lumitaw ang isang superscripture, o marahil dalawang makapangyarihang individual ang may mga hinaing laban sa isa't isa. Ito ay magiging sanhi ng pagsiklab ng digmaan. Sa anumang kaso, posible ang anumang bagay. Maraming sinabi si Hera na hindi pa narinig ni James. Nang marinig niya ang lahat, nagsalubong ang kilay niya. Medyo komplikado ang paliwanag ni Hera. Siyempre, ito ay mga haka-haka ko lamang. Ipinagpatuloy ni Hera, dahil nilinang ko ang Chaos Sacred Art, naiintindihan ko ang ilang bagay tungkol sa Chaos Heavenly Path. Sa pamamagitan ng mga operating rules ng Chaos Heavenly Path, nagawa kong mag-extrapolate ng ilang bagay. Gayunpaman, ang Chaos Heavenly Path ay masyadong malalim. Kahit na ilaan ko ang buong buhay ko para maunawaan ito kahit isang fraction, naiintindihan ko ito. Nawala sa pagmumuni-muni si James. Pagkaraan ng ilang oras, nagtanong siya, marami bang Kylum Acmens sa Greater Realms noong ang space race ay nang ibabaw sa mundo? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4179. Oo, nakatingin si Hera sa malayo. Tila nag-aalala tungkol sa nakaraan ng ang space race ay nang ibabaw sa Greater Realms. Pagkatapos ng ilang pagninilay-nilay, sinabi niya, sa edad na iyon, ang Patriarch ng space race ay naabot na ang rurok ng Kylum Acme rank. Sinasabi nila na malapit na siyang makalusot sa Kylum Acme rank at maabot ang maalamat na Chaos rank. Ang Chaos rank. Natigilan si James.
Kanina pa niya tinanong si Leilani. Bagamat si Leilani ay ang prinsesa ng Angel Race, ang pinakamataas na ranggo na alam niya ay ang Kylum Acme rank. Gayunpaman, isang bagong Chaos rank ang lumitaw ngayon. Sa katunayan, ang Chaos rank. Ito ay isang maalamat, halos gawa-gawa na ranggo. Napabuntong hininga si Hira. Kahit na siya ay nasa tuktok ng Terra Acme rank at nasa tuktok ng Greater Realms, siya ay matatalo ng Chaos rank. Ito ay isang maalamat na ranggo na binanggit ng napakalakas na mga individual. Ang alamat ng Chaos rank ay makakatakas sa isa hanggat hindi pa naabot ng isa ang Kylum Acme rank. Nalaman lang niya dahil isa siyang individual na may pinakamataas na katayuan sa Doom Race. Ang susi ay pinagkadalubhasaan niya ang Chaos Sacred Art, isang kilalang lihim na sining sa Greater Realms. Ang Chaos rank. Inulit ni James ang mga salitang iyon. Sinulyapan ni Hira si James at sinabing, sa totoo lang, ang edad kung kailan ang space race ay nang ibabaw sa Greater Realms ay hindi ang pinakamaliwanag na edad sa kasaysayan. Kahit na ang Patriarch ng space race ay malakas at nagkaroon ng ang pagkakataong masira ang Kylum Acme rank, hindi siya ang pinakamalakas sa kasaysayan. Nang marinig ito ni James ay naintriga. Nang makitang naintriga si James, ngumiti si Hira at sinabing, ang pinakamalakas na edad sa kasaysayan ay ang Sky Burial Age. Ang Sky Burial Age. Napatingin sa kanya si James na nagtataka. Oo, ang Sky Burial Age. Huminga ng malalim si Hira at sinabing, ang edad na iyon ay panahon kung saan ang lahat ng panig ay nagpupumilit para sa supremacy. Ang edad na iyon ay gumawa ng napakaraming hindi kapani-paniwalang mga figure. Walang sino man ang maaaring mag-claim na siya ang pinakamalakas sa Sky Burial Age. Napakaraming mga lihim na sining at supernatural powers na ipinanganak sa panahong iyon. Ang ilan sa mga iyon ay ipinasa hanggang sa kasalukuyang panahon at naging ilan sa mga pinakamakapangyarihang sining at kapangyarihan ng mga Omni, tulad ng mga Omni, at ang kapangyarihan ng mga Omniensya, at ang mga kapangyarihan ng Champion. Sining, ang Primal Mantra, Grand Actualization, Sinaunang Pangarap, at marami pang iba. Ang mga lumikha ng mga lihim na sining na ito ay ang pinakakilala sa lahat. Kahit na ganoon, hindi nila masisira ang tuktok ng Kylum Acme rank at maabot ang maalamat na Chaos rank. Lahat sila ay walang kapantay na mga prodigy na sikat sa buong Greater Realms. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang nakaabot sa Chaos rank. Dahil sila ay masyadong makapangyarihan at ang mga lihim na sining na nilikha nila ay ang mga lihim na alituntunin ng Chaos. Dahil dito, inilibing sila ng langit mula sa lihim ng langit na nakita ko. Ang paglibing sa langit ay sa katunayan ay isang digmaan ng langit na landas hanggang sa edad na kontrolado ng lahi sa kalawakan. Isinalaysay ni Hira kay James ang mga nakaraang pangyayari. Siyempre, natutunan ko ang mga kaganapang ito sa pamamagitan ng Chaos Sacred Art. Kung tungkol sa katotohanan ng nakaraan, hindi ko rin matiyak. Iyon ay dahil ang pag-unawa ko sa Chaos Sacred Art ay hindi pa ganap. Marahil ay bahagi lamang ng buong katotohanan ang natutunan ko. Ang katotohanan ay maaaring mas komplikado kaysa dito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4200. Maraming sikreto ang sinabi ni Hira kay James. Dahil dito, nagkaroon na ngayon si James ng mas malinaw na pag-unawa sa kasaysayan ng Greater Realms. Nalaman niya na ang Blithe Omniscience, ang Chaos Sacred Art, ang Primal Mantra, at marami pang iba ay ipinanganak sa ibang edad. Nalaman din niya na ang ranggo ng Kylum Acme ay talagang ang rurok ng paglilinang. Kahit na mayroong maalamat na Chaos rank, ang mga alamat ay mga alamat lamang, kung tutuusin. Kahit na ang mga lumikha ng mga lihim na sining tulad ng Blithe Omniscience, ang Chaos Sacred Art, at ang Primal Mantra ay hindi makalusot sa ranggo. Sa Greater Realms, hanggat maabot ng isa ang Kylum Acme rank, ang isa ay maituturing na isang makapangyarihang individual. Kung ang isang lahi ay may figure sa Permanence Acme rank, ito ay magiging isang malakas na lahi. Kung ang isang lahi ay mayroong isang tao sa Kylum Acme rank, ang lahi na iyon ay tiyak na mangangibabaw sa lahat. Nga pala, nakita ko na ang Chaos Sacred Art, pero wala akong maintindihan. Nandito si James para konsultahin si Hira tungkol sa Chaos Sacred Art. Tumingin siya kay Hira na nakaupo sa isang lotus na posisyon at magalang na sinabi, "Pakiusap, ibigay mo sa akin ang iyong patnubay, Grand Patriarch."
Gayunpaman, bahagyang umiling si Hera at sinabing, hindi ko kaya. Hindi mo kaya, natigilan si James. Ipinaliwanag ni Hera, ang Chaos Sacred Art ay naglalaman ng pinakamataas na Chaos Gospel. Ito ay isang lihim na sining na pinakamalapit sa Chaos Heavenly Path. Dahil ang Chaos Sacred Art ay nakasulat sa Chaos Script, ang text na nakikita ng bawat tao ay naiiba. Kahit na ibigay ko ang aking kaalaman sa iyo, hindi mo mauunawaan ang anuman. Natarante si James. Pagkatapos, naisip niya ang Karma Script. Ang karma ay mahiwaga at ang pinakadakila sa lahat sa mga Greater Path. Dahil dito, ang Karma Script ay hindi maituturo ng pasalita. Naiintindihan ko. Tumango si James. Tumingin si Hera sa kanya at sinabing, ikaw ang nagtataglay ng 1,000 Paths Holy Body at nilinang mo ang kompletong Greater Paths. Na-master mo pa ang Karma Path. Naniniwala ako na mauunawaan mo ang Chaos Sacred Art balang araw. Mula sa Chaos Sacred Art, malalaman mo kung ano ang tunay na Chaos Path at linangin mo ang totoong Chaos's power na maabot mo ang kapangyarihan kahit na ang Chaos ng Dustor, malampasan siya. Malaki ang inaasahan ni Hera para kay Wyatt. Habang pinupuri siya ni Hera, mas naging alerto si James. Malakas ang kanyang pakiramdam na si Wyatt ay lalabas na isang nakakatakot na kalaban sa hinaharap. Gayunpaman, hindi niya ito kayang lipulin habang siya ay mahina pa. Ang Dooms ay isang super race, at bawat Doom ng Royal Family ay mayroong soul lamp sa karera. Kung papatayin niya si Wyatt ngayon, mamamatay ang soul lamp ni Wyatt, at malalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Kung nangyari iyon, hindi niya magagawa ang kanyang plano. Salamat, Grand Patriarch, gagawin ko ang aking makakaya upang maunawaan sila. Bahagyang kumaway si Hera. Tumayo si James at bahagyang yumuko, sinabing, aalis na ako. Tumalikod na si James para umalis. Sa sandaling iyon, naunawaan niya na ang Chaos Sacred Art ay totoo. Si Hera ang dakilang patriarch ay hindi kailanman naghinala sa kanya dahil taglay niya ang banal na katawan ng 1,000 Paths at nilinang ang Greater Paths. Siya ay katulad ni Wyatt sa bagay na ito. Para kay Hera, walang buhay na nilalang sa mundong ito ang maaaring magpanggap bilang Wyatt. Kaya naman ipinasa niya sa kanya ang Chaos Sacred Art nang magkita sila. Bumalik si James sa Mount Doom. Nakilala mo ang Grand Patriarch.